Natuwa naman ang China mga tol dun sa paglilinaw ni PBBM na hindi naman kinakalimutan ng Pilipinas yung tinatawag na One China policy. Ang sabi nga ni Ambassador, China Ambassador, dapat daw si PBBM lang ang sundin. 'Di ba? At hindi ang ibang opisyal. Pwede ba naman yun? Siyempre meron ding say yung mga yon. Do si PBBM ang tinatawag nating Chief Executive, 'di ba? At siya ang pangkalahatan o pinakamataas sa lahat. Siyempre merong mga inisyatibo rin, mga tol. Yung ibang mga opisyal, hindi naman mga robot yan eh. Hindi naman mga ano yan eh, hindi naman mga laroang disusi yan eh. May mga inisyatibo rin yan. Kasi kung si PBBM lahat ang magde-decide, kung si PBBM ang utak ng lahat-lahat mga tol, eh ano pang silbi ng mga yun, di ba? Tagapagpatupad lang. May mga ano rin yan. May mga inisyatibo rin yang mga ibang opisyal na yan. Pero eto, si Chinese Ambassador, ang sinasabi niya, si PBBM lang daw ang dapat sundin at wag na yung ibang opisyal. Patay tayo dyan mga tol. Eto, panonoorin natin to, no? Mula rito sa News 5 everywhere. Pero bago yan mga tol, no, sa lahat ng mga bago pa lamang dito sa ating channel, maraming salamat, no, sa mga bagong subscribe pa lang at sa lahat ng mga naging subscriber na dati at nakasubaybay every time na meron tayong reaction video and commentary particular sa mga ganitong usapin, no, na may kinalaman sa ating soberanya. Pati na rin sa mga ibang interesting topic na minsan ay pinag-uusapan natin. Maraming salamat sa lahat ng mga nagko-comment, no? So, wag na natin patagalin 'to. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin 'to. Sundin si Pangulong Bongbong Marcos at hindi ang kung sino-sinong opisyal lamang. Yan ang Pasaring kay pasaring ni Gibo. Chinese Ambassador Wang Xilian kasunod ng pagkondena ni Defense Secretary Gilbert Teodoro sa bagong pangaharas ng China sa mga mangingisdang Pilipino. Halimbawa na lang mga tol, no, kung si PBBM lang ang dapat susundin. O halimbawa mga tol, merong ganito Defense Secretary, 'di ba? Defense Secretary nga 'yan eh. Alangan na mag-intay pa 'yan kung anong utos ni PBBM, kung anong dapat niyang gawin, 'di ba? Paano kung si PBBM nasa meeting? No, wala ba siyang sariling katinuan para magdesisyon kung anong gagawin niya, 'di ba? Kaya nga merong mga sangay ang gobyerno kanya-kanyang ano yan eh, kanya-kanyang mga boss yan at desisyon eh. Halimbawa, pumapasok, napakaraming Chinese na pumapasok dito sa soberanya natin dito sa exclusive economic zone ng Pilipinas, 'di ba? Andiyan diyan ng Defense Secretary, andiyan diyan ng PCG, andiyan diyan ng Navy. Sasabihin ng pinaka-boss nila ni Secretary Gibo, wait lang, wait lang. Hintayin natin kung ano sasabihin ni PBBM. Si PBBM nasa meeting, malay ba niya hindi naman niya nade-detect yung mga galawan diyan sa dagat, 'di ba? Ang dami niyang iniisip. So hihintayin pa ba nila yung magiging sagot at utos ni PBBM? Syempre hindi, meron yung mga inisyatibo. Ayan sabi ni Chinese Ambassador, dapat sundin ng Pilipinas ang utos ni PBBM at hindi ng ibang opisyal. So hindi kikilos si Secretary Gibo na sasabihin, "O teka, huwag niyong pigilan yung mga China, hayaan niyo silang pumasok. Wala pang utos si PBBM." Pwede ba yun? Loko-loko rin tong ambassador na 'to no? Natuloy natin. Sa frontline ng balitang yan, Camille Samonte. Hinimok ni Chinese Ambassador Wang Xilian ang pamahalaan ng Pilipinas na sundin ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa isyu ng West Philippine Sea sa halip na makinig-an niya sa kung sino-sinong opisyal. No, kesa makinig lang sa kung sino-sinong opisyal, hindi kung sino-sino yan. Hindi kung sino-sino yan, inilagay yan dyan para gawin niya yung tungkulin niya, may sariling tungkulin yan dyan. Diba? Hindi kung sino-sinong opisyal ang tawag niya dyan. Di parang sinabi niya na rin, huwag kayong makinig sa akin, si Xi Jinping lang ang pakinggan nyo, huwag nyo akong pakinggan. Ganon. We need to follow the guidance of the president instead of any officials. Sinabi yan ng ambassador sa pagbubukas ng bagong Chinese Visa Application Service Center sa Makati City. Ang pahayag na ito ni Ambassador Wang ay kasunod ng pagkondena ni Defense Secretary Gilbert Teodoro sa pinakahuling panghaharas ng China Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda. Giit ni Teodoro, walang karapatan ng China na gawin ito. Nitong January 12, wala talagang karapatan ng China gawin yan. 'Di ba? So anong gustong mangyari ni Ambassador Wang Xilian, 'di ba? Nitong ni Buang Xilian. Magbulag-bulagan lang si Secretary Gibo Teodoro. Magbulag-bulagan yung mga PCG, 'di ba? Maging nakatali yung kamay at paa nila at naghihintay lang kung anong sasabihin ni PBBM. 'Di ba? Ano pa para saan pa nilagay sila diyan, 'di ba?
Kung wala silang inisyatibo na may binubulas na mga mangingisda. Wait lang, wait lang. Mga mangingisdang Pinoy, wait lang naghihintay pa tayo ng guidelines ni PBBM. Pwede ba 'yon? Anong 'yan, no? Bigong maiuwi ng mga kababayan natin ang mga nakuha nilang taklobo sa Scarborough Shoal kawawa dahil naman. ipinabalik ito sa dagat ng China. Ayon pa kay Ambassador Wang, dapat gayahin ng mga opisyal ng bansa ang pagsunod ni Pangulong Marcos sa One China policy. Kamakailan lang, So pinapalabas nila ngayon mga tol, ang nagiging report ngayon doon sa kanila si PBBM ay masunurin na rin sa China. 'Di ba? Masunurin na rin. No, pero etong nakaraang pagpupugay sa alaala ng mga sa 44 mga tol, no? Nilinaw ni PBBM mga kapatid na wala tayong isusukong teritoryo, no? Wala tayong isusukong teritoryo at 'yan ang dapat din tumatak sa isipan ng lahat mga tol. No, wala tayong ibebigay, ibebenta o kahit na anumang isusukong teritoryo sa kanila. Ayaw lang talaga natin ng gulo, ayaw lang talaga natin ng away. Pero hindi ibig sabihin nun magiging sunod-sunuran tayo sa kanila mga tol. Maling-mali yung sinasabi rito ni Buang Silya na si PBBM lang ang dapat sundin ang guidelines. Kumbaga parang sinasabihan niya yung ibang nasa pamahalaan kung ano man yung mga sangay ng gobyerno na teka wala kayong ibang boss kundi si PBBM lang, di ba? So inaalisan niya ng karapatan yung ibang mga boss dito, DND secretary. 'Di ba? Department Defense Secretary, 'di ba? sinabi ni PBBM na kinikilala ng Pilipinas ang naturang polisiya. Ikinatuwaya ng China, sabay giit na probinsya ng China ang Taiwan at China lang ang pwedeng mamahala rito. Welcome and we appreciate Hindi nga nila mapasunod yung Taiwan eh. President Marcos reiterating One China policy and emphasizing that Taiwan is a province of China and the Philippines is not endorsing Taiwan independence. Nitong January 17 nang magpulong ang Foreign Ministry ng Pilipinas at China, nagkasundo ang dalawang bansa na magkaroon ng mas maayos na komunikasyon pagdating sa maritime concerns at pahupain ang sitwasyon sa pamamagitan ng maayos na usapan. Pero para sa Foreign Affairs Ministry ng Taiwan, mukhang pinilit o ginipit lang ng China ang Pilipinas dahil hindi raw nito matanggap na nagwagi ang demokrasya sa Taiwan. O biruin mo, ganun na tingin sa atin mga tol. No? Samantalang Taiwan, pagkaliit-liit at pagkalapit-lapit sa kanila, pwede agad nilang atakihin ng missile yan. Pero tingnan mo, naninindigan sila mga tol. Samantalang sa atin, ang tingin nila sa atin, ginipit lang ang Pilipinas ng China. No? Nagpagipit naman. Diba? Natin mga tol, napakalambot natin pagdating sa ganyan. Halata raw na hindi naiintindihan ng komunisang sistema ng China ang tunay na kahulugan ng demokrasya. Hindi talaga nila naiintindihan yan kasi komunista nga sila di ba? Hindi nila naiintindihan yan. Intindihan ng komunisang sistema ng China ang tunay na kahulugan ng demokrasya. Nagbabalita mula sa frontline kami. Diba? Yan ang tingin sa atin mga tol ng ibang bansa. Yung Pilipinas ginipit lang yan ng China, di ba? Kasi masyado tayong kung ano-anong sinabi sa atin mga tol ng China after nung pagbate ni PBBM, di ba? After nung sinabi ni PBBM na kumbaga courtesy lang naman binati niya yung bagong halal na presidente ng Taiwan. Galit na galit doon ng China mga tol. So ngayon, ito si PBBM, pinaliwanag na parang naman yan, hindi naman ini-endorso ng Pilipinas yung independence ng Taiwan. At ginagalang pa rin ng Pilipinas ang One China policy, mga tol. Tuwang-tuwa naman sila doon, mga tol. Tapos biglang bumanat si Buang after ng pagsasalita o after kinundena ni DND Secretary Guy Buchudor yung panibagong pangaharas ng China sa mga mangingisdang Pinoy. Wag daw pakinggan yung ibang mga nagsasalitang opisyal. Loko-loko ka ba? Kaya nga nandiyan yan Kaya nga inappoint yan dyan Diba? Anong magpapakinggan yung ibang opisyal? So anong gagawin ng ibang general? Anong gagawin ng ibang secretary? Wala na. Hintayin na lang sila ng utos, diba? Paano kung bigla kayong sumusugod na dyan? Ang dami nyo ng
ginagawang kalokohan dyan sa West Philippine Sea. Intayin pa kung anong gagawin ni PBBM. Paano kung nasa ibang bansa may pagpupulong tapos biglang andiyan kayo, maatake kayo dyan. O di wala nang silbi yung DND secretary kasi gusto nyo si PBBM lang ang susundin ng mga nasa pamahalaan. Loko-loko nito natin, no? Well, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo mga tol? Maraming salamat sa panonood. Pwede ka mag-comment sa ibaba. Pwede ka magbigay ng iyong opinion ng saloobin at reaksyon. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.